Higala, kumusta ang mayong buntag? Adlaw nga Martes, Oktubre 10 na niining 2023. Mayroon na to nga ay sus, doon na lang yun. Medyo pila na lang katuog. Magsugod na ang campaign period sa mga kandidato sa barangay o iske eleksyon. Og hinaot nga sa ako nagipahinumdum kaninyo pipila na kaadlaw sa ining atong programa pagsugod yun nga kinahanglan ready na mo sa inyong mga plano nga buhaton sa barangay kay inig sugod karong 19 sa campaign period inig bisita ninyo inig himo ninyo sa una ninyong meeting sa barangay kinahanglan man nga ipresentar ninyo ang inyong mga plano ug huna-huna nga buhaton sa inyong baryo. Nganong nidagan ka man, unsa may rason nga nagpapili ka pagkakapitan? Unsa may rason nga nagpapili ka pagkakonsehal? Sa ato pa, doon na ginay katarungan nga ikaw may dagan. Sa laktod, kana mo'y andamon. Kadtong inyong mga uhas bolantes, mga propaganda ninyo, nakaamong lagi ni ining ubay-ubay, kaping libo ba ni, ka mga nakapile sa ilang sertipiko di kandidatura pagkakapitan o pagkakonsehal nga giimbestigar karon kuno sa kumilik tungod lagi kay early campaigning nangampanyag sayo gawa pa itugot ang adlaw sa campaign period. Ug niya nagpataka lang sang pamutang sa ilang hulagway sa nagkalain-laing dapit nga dili mao'y designated nga area nga butangan sa inyong mga propaganda isip mga kandidato. Doon na manggod ang kumilik ing area nga adto ibutang didto ang inyong mga propaganda. Mao nga doon na ubay-ubay ni mga 5,000 na bakurunintan sa tibuok Pilipinas ang murag na nag-atubang og investigasyon ug makaluluoy kayo. Kay kini silang tanan nga mga giimbestigar kung pananglitan manggali mamatud-an gyud nga nakasupak sa balaod sa reglamento sa Comelec, di na sila makadagan. Ug unya diin ang gyud. Muna to giingon nga sa akong silingan diri si Punso, diin na katapusan na sa ilang mga planong tinguha nga magpapili og mo serbisyo sa ilang baryo. Mao nga karong buntaga, no? Malipay kaayo ta nga naamon tanan sa mayong panglawas mga kaigsuuna nato dinhi sa dakbayan sa Ormoc nga mga sa 61 ka mga barangay nato 81 kapid ni ka mga barangay ug kining tulo ka dagko nga distrito sa syudad hinaot nga wa na sige na lamog o istorya ang mga kandidato kaasa mo magsugod unsang mga barangaya pero mas maayo sab kay kami kasauna mga kandidato palanggali may doon na may gi-assign nga mga committee o pananglitan man naog unsang committee unsang ka committee ang imong gunitan committee education ba, health ba, labor ba, agriculture ba, unsa ba nga mga committee ba. Sa laktod maayo nga preparado gid mo. Kay anong dili na magdali-dali, dili magkalisod-lisod sa pag-abot sa higayon nga magsugod na gyud ang kampanya ug unya labi nagmadaog na mo adto na didto ang karambula unya. Kay mas maayo masaguda nga i-assign ang daan ang inyong mga komitiba kay sa mga meeting nga inyong himuon sa inyong barangay hadto sa mga sitio kadtong mga kandidato pagkakonsehal mo pasabot naman og inyo kong tabangan ako mao kini ang akong komite nga gunitan sa atong barangay ug unya ang ako sa plano og pananglitan mo daog magko mao kining mosunod sa laktod nga pagkasulti atol sa kampanya ang usag-usa kaninyo mohimo gyud og dinali-dali nga unsay nga nining ninyo kapag og dili mao unsay nga ining magpreparar nagdaan magdali-dali na mo magkalisod na hinuon mo pag presentar sa inyong mga ideya o una-una. Pero nintas karon pananglitan karon Oktubre 10 pa. O niya ang sugod sa
siyam ka adlaw gikan karon magsugod na ang inyong campaign period kay ika-19 campaign period naman ngadto sa 28. Kay pagka 29 sa Oktubre pahuway naman na rest day naman na kay pagka 30 mao naman ang eleksyon. Mao nga hinaot unta nga ang ang akong mga kaiglaan nga mga kandidato pagkakapitan, pagkakonsehal dinhi sa atong barangay, sa atong mga barangay sa syudad, sa dinhi sa barangay district, preparado na gilatid ng daan, gipreparar na ang ilang mga programa nga buhaton ug labaw sa tanan. Inyong naasahin na sad ang inyong doon na mga komitiba nga gigunitan ang mga kandidato pagkakonsehal aron sayo na lang ang inyong presentasyon sa inyong pagpamisita sa baryo igsugod sa campaign period. Okay, bagumusta sab ko sa atong mga kahiglaan nga mga kapitanes, mayores, kapitanes o mga konsehalis sa 4th distrito, sa 6 ka munisipyo, sa Albuera, Cananga, Matag-Ob, Palumpon, Isabel ug Merida. Hinaot nga ang atong mga opisyal diha sa mayor, si kang Mayor Sixto de la Victoria sa Albuera, sa Mayor Sab sa Cananga, si Mayor Torres, si sa Kuan, sa Matag-Ob, si Bernie Tacoy, sa Palumpon, si Ramon Oñate, sa Isabel, si Dodo Cornino, si Mayor Dodo Cornino, o sa Merida, si Mayor Lando Villasencio. Kumusta mo diha ug ang akong mga kahiglaang mga kapitan diha diha sa nakalain-lain nga mga lungsod, sa 6 ka lungsod, sa Cananga, kining Albuera, Cananga, Matag-Ob, Palumpon, Isabel ug Merida. Kumusta mong tanan? Hinaot nga ang line-up ninyo sab ready na, ang inyong mga propaganda ready na sab aron nga medyo dili mo balikon ko magkalisod-lisod pagsugod na gyud sa kampanya. Okay, magsugod ta nining atong tinagsip sa balita nga mao'y atong naandan nga buhaton matag buntag inig sugod gyud nato sa atong programa. Okay, malipay ta kay karon kunong adlaw mao kuno ang rollback, medyo muus-us ang presyo sa mga petroleum product. Ang sa diesel murag 3 kapit, 3.5 ba to? Ang sa gasolina, ang sa kerosene 3, unya sa gasolina mga 2.70 ba to? Sa nakton ambot insakto ba ning akong nakuha nga reduction sa presyo pagpaubos sa presyo, manghinaot ko nga namao kini pero musipyat man ko sa ako kay diesel 3 pesos o 5 centavos ang pag-decrease. Ang sa gasolina murag 2.70 ba to, o diya sa kerosene murag 2.70 pero ayaw ta pagkumpiyansa kay kanang price rollback sa fuel murag mahugid ning temporaryo kay doon na santay na punit nga balita nga tungod nining gubat sa Israel o sa Palestino, sa Israel o sa Palestine nga miatake malagi kuno ang mga Hamas no sa Israel ug mauna nga bideklarar nagyugubat ang Israel ug unya gibana-bana nga maapektuhan tungod nining gubat na sab sa Israel ug sa Palestino, dako kayo posibilidad nga mo increasean ang presyo sa diesel. Sa ug kana mo increase di lang dinhi sa ato sa tibuok kalibutan. Sa tibuok kalibutan kuno maapektuhan. Sa mga naapektuhan ta sa gubat sa Ukraine ug sa Russia kay mi mahal. Nagmahal ang mga abono gay didto man ta magpalitan kuno abono sa Ukraine. Ug unya tungod ni ana maingon lagi nato nga medyo nahakurat sa ko nga pagkalami kayong ipahibawo nga ni-increase ni-decrease ang presyo sa petroleum sa gasolina, diesel o gas. Ug unya
Pero lang tingali ni kaadlaw. Kay mauna nga di kay ta magkumpiyansa kay kining pag-decrease sa fuel sa presyo sa diesel, gasolina o kerosene murag mahug lang ning temporaryo. Kay lagi niining gubat nga nagsugod ni gubat entry sa Israel ug sa Palestino kay matud pa maapektuhan niini ang presyo sa diesel sa tibuok kalibutan. Sa ato pabalagmitan ang diesel di tingali kayo ang gasolina wa man sad maghisgot gasolina ka ang diesel pa may hisgutan. Then magampo lang ta nga dili madugay kanang gubat in taon diha sa Israel ug sa Palestine sa Palestino kay aron in taon di sad kaayo madugay nga masakripisyo ta sa presyo kay hinuon di man kay kitara ang Pilipinas ay maapektuhan ini kay giingon man nga ang increase gani sa presyo sa diesel maingong gini nga maabot yun sa indong taas-taas kung lagi madugay-dugay ang gubat. Pero kung panalitan madali ba tingali mahabalik sa dayon. Manghinaot lang ta magtabangay tag-ampo mga kaigsuunan nga naminaw nining atong tulumanon. Okay. Sa diesel, okay na to. O sa petroleum, sa product. Unya, ni apa, matod pa dire, sunod nga atong hisgutan karon mao nga humana ang gitawag nga 19th Asian game, ang 19th Asian Games dito sa Hangzhou, China. Natapos dyan itong miaging adlaw. O gani, gipakita ang manindot kayo nga closing ceremony. O gani, ato sang nahibawan. Ngagikan di ay sa China, ang midawat sa handover, ang gitunulan sa sunod nga schedule sa palaro sa Asian Games adto na sa Japan. Kana mao'y atong nakuha nga impormasyon nga sa ato pa human sa China nga nag-closing ni atong usang adlaw atol sa closing ceremony nga hilabihang nindutang tanawon at gitunol ngadto handover dayon ang kasayuran unsa makahay gitunol basta kay gitunol dayon ang palaro ngadto sa Japan. Okay. Sa ato pa magpaabot na sabta pila ka tuig gikan karon adto na sab ang atong mga player, ang atong mga magdudua, ang atong mga atleta adto na sad sa Japan magkita kay adto na sad magpakita sa ilang abilidad. Ug unya nindot kayong paminahon. Atong nindot kayo nga ang atong presidente agig pag-recognisar sa garbo o kadaugan sa atong mga magdudua dito sa 19 Asian Games sa Hangzhou, China nga dunay programa nga iyang iimbitar ang mga player labi na gyud ang gilas nga suod sa 61 kuno ka tuig nga Asian Games karon pa nakakuha ta og gold. Ang uban kaniadto sila nakakuha na ta gold sa panahon nila ni Kaloy Luisaga, nila ni Bachman nga maoy mga player ni adto. Sunod nga nakakuha lang ta og silver og bronze. Pero karon ni adtong miaging Asian Games sa China nakakuha na gyud ang atong gilas ang mga basketball player og gold. Ug mao nga dunay selebrasyon nga himuon sa Malacañang aron pagpakita sa pahalipay ni recognition ni sa atong presidente sa mga player nato di lang sa gilas sa tanan nga mga player nga mihatag og dungog sa atong mga magdudua kay doon natay pila to ka buok nga upat ka gold, duha ka silver
ug 12 ka bronze. O mao kanay atong nakuha nga unsa nga ining mga medalya. Nga sa ato pa kining mga player nga nagpakakuha og mga medalya, bronze man, silver man, labi na gyud ang gold, iimbitar o dili tingali gyud kay kini lang sila. Ang uban nga mga white shirt sab appeal sab ni nga muda mo imbitasyon mutambong sa imbitasyon sa atong pinanggang presidente sa programa nga gihikay adto sa Malacañang. Ug unya nahibaw ka ba di ay? Sus, nakaingon ko kini di ay may abilidad ang athlete nga dunay abilidad dako sa daini nga inyong ta kining gawas sa dungog no dako sa daing madawat kay kadto si katong weightlifter na to si Hidilin ni kalit man lang santo og kakwartahan gani doon na naman sa siya mga business no ug unya sa nakuha natong report pagkakaron kini si EG Ubina kadtong pole vaulter nato katong kusog kayong mulayat nga nakakuha og gold sa 19 Asian sa Hangzhou, China. Ubay-ubay ang mga kompanya o mga tao nga may hatag og premyo og inyong tapahalipay kaniya. Og nahibaw ka ba? Og pilay kantidad nga nadawat ni EG Ubina? 13 milyon. Kadako kay sus mariset pagkanindot kadugay nga gastuon murag giingon nga tulo ka tuig gikan karon adto na sab siya sa Paris Olympic ug unya gikan ni anang Trisi 13 milyon nga madawat sus og ibutang na sa bangko pagkadako nag-interest living na lang unya si EG Ubina karon dunay text nga akong nadawat nga matud pa mayo pahibaw sa daw mayo unta og iklaro pila ba say madawat ni anang atong mga gilas player nga mga nga nakakuha og gold tagpila ba ay ilasang pahalipay gikan sa atong kagabanan gikan sa atong Philippine Sports Commission gikan sa presidente gikan sa uban nga mga private institution pila ba kahay madawat sab nining atong mga player kadtong mga nagpakakuha og silver kadtong sa jiu-jitsu unya ang uban pang nagpakakuha og gold gawas sa gilas tagpila bay madawat ni nila kay doon na may sample nga dako ang nadawat si EG Ubina nga dunay 13 billion kining uban nga mga magduduwa na ato nga dito sa itambong miapil sa kombate dito sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China, tagpila ba sa ilang madawat? No? Muna yung mga pangutana, ang text nga akong nadawat, di ay text ni Toto, matag pa niya. Maayong sabtingaling mahibaw mi, Mr. Pipito, pidagi niya ng imong tulumanon sa Lungsuranon Radio, nga og pila ba gyud ang dawat sa mga kaniad tugod, makahisgot ko, human ni adto kuyog di adtong kang Hidilin Diaz no nga dadawat sab niya nga bara tagpila kato ka milyon pagkakaron wa kay ko maka primero ang akong nakita nga kadtong nakakuha og gold tag 350,000 ra wa mag-abot og mga milyon kay kadto kuno mga milyon adto ra man to kuno sa Olympic pero sa Asia mubo pero ngano man si EG Ubina sa Asian Asian Games 19 Asian Games nakadawat man og 13 million. Mao ngali nga akong ipasalig kadtong nag-text mas maayo tingali nga di lang usa ko mag-una-unang istorya kay maayo na nga makakuha gitang eksakto nga impormasyon kay kita lagi din hining atong programa sa Lungsuranon Radio dili man ning ato tag-an lang. Ang adili ta mo pabati og kanang piki nga balita kanang sa announcer lang sa commentator lang una dili. Tingali mo himo kog idea human sa isyu pero ako usang ipresentar ang pikas
both sides, no, ang duha ka pikas nga una-una ug unya mahimo nga kami mo pabati sa among personal nga huna-huna gawas diadtong duha nga among gipresentar. Mao man gani nga mahitungod ining nag-text, no, og pila gyud na dawat akong probahan nga akong itan-aw, akong i-verify gyud pagayo ug unya ako dayong i-report ninyo tagpila gyud na dawat ining pananglitan gawas ni Iching Ubina kining atong mga nagpakakuha og gold sa 19 Asian Games ba sa gilas tagpila ilang nadawat kadtong mga naka-gold sa jiu-jitsu ug uban pa nga kay lagi upat man ni ka bulawan ang atong nakuha. Ang sa silver duha man ni ang sa jiu-jitsu pila ba ang ilasang nadawat. Ang sa bronze tagpila man sa ilang nadawat. Aron ato na do na tay ideya makalipay sabni sa mga athlete nato labi na gyud ang mo qualify ngadto sa Paris Olympic nga sus og dako magali dinhi sa Asian unsa nakahaog adto na sa Olympic. Nga salagto na makasulti makadasig to nila pag practice og maayo. Makadasig to nila nga inyong dili na magpanagada nga muhimo o uban sa practice kay lagi ang sitwasyon dako magkahigayonan nga dako silang madawat ug may swerte man sa atol sa ilang apilan nga mga duwa didto sa Olympic o bisan ang sa Asian Games. Mao nga kaninyo nga nag-text dire di ay hinaot unta nga inyong sabton nga dili ko makadali-dali. Dili ang ako klaro nga nakuha nga report nako maura gyud nga si Ubina si EG Ubina sa pole vault nakakuha nakadawat na og 13 million sa premium niya sa iyang pagdaog sa bulawan sa Asian Games sa 19 Asian Games sa Hangzhou, China. Og balikon ko ang uban nga mga nagpakadaog og gold sama sa gilas ug uban pa ang sa silver ug sa bronze ato ra unya ang hisgutan inig abot sa nga makakuha na tag og eksakto gyud nga kantidad sa mga nadawat nga gipreparar sa kung gihatag sa Philippine Sports Commission, gihatag sa pipila ka sa atong presidente ug sa uban pang mga opisyal sa nasod, senador o kongresista ug mga private institution, mga nagdagko nga mga negosyante. Ato niya nang hisgutan din atong tulumanon. Higala, naminaw ka sa atong Lungsuranon Radio, sa atong tulumanon panginlabot, pinaagi sa Lungsuranon Radio Philippines, sa atong website www.pipitoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Lungsuranon Radio. Okay, hala, tiwaso nato ning atong tinagsip sa mga balita. Karon, ari na ta, nahuma naman tong sa sports, no? Ang usa sa mga gikagulan nato sa kay ubay-ubay man diining mga Pilipino nga tuwa dito sa Israel. Mga pila ba to kalibo ang Pilipino karon ako nagong tan-awon usa og pila to ka hain ani. Pila to ka libo ang Pilipino nga tuwa dito sa Israel nga pagkakaroon na problema tungod lagi ning pag-atake sa Hamas sa Palestino sa Israel o gani mao nga ang Israel mideklarar na lang yun og gubat. O ngunya sibo sa nakuha nato nga mga kasayuran matud pa dire ang pag-atake sa Israel, ang pag-atake sa Israel sa mga militanteng Hamas gikondinar sa sa mga nasod sa tibuok kalibutan. Gibalita to primero nga 77
sintos ang patay, unya pagkataon-taon ni kapinaglibo. Ug unya ang Department of Foreign Affairs sa Israel, no? Ang atong Department of Foreign Affairs sa Israel mi-report nga pipila kuno ka mga Pilipino ilang Pilipinos unaccounted sa wa pa kuno mahibaw-i o wa pa kuno makontak ang mga kaigsuonan tang Pilipinong uban nga tuwa sa Israel. Ug unya gibalita nga dunay 6 ngadto sa 7 ka Pilipinong maingon nga nawa gituho ang gikidnap, gidinukot matud pa. Ug unya hinuon wa pa giingon nga namatay nga mga Pilipino. May samaran. Dunay gikidnap nga 6 ngadto sa 7 pero wa pa giingon nga may namatay. Ug unya gibalita sad nga 26 ka mga Pilipino nasagip sa unsay binisaya niya nang nasagip, naluwas 26 ka mga Pilipino nga nasagip, pero ang uban wa na kuno makontak kay naa kuno sa Gaza Strip ambot unsa kining dapita diha sa Israel. Sa atong pabao kana ang atong nakuha nga report gikan sa Department of Foreign Affairs sa Israel, sa atong Philippine sa Department of Foreign Affairs sa Israel na mahitungod sa kahimtang sa atong mga kaigsuonang Pilipino. Ubay-ubay 35 mil ka mga Pilipino ang tuwa diay sa Israel. Dunay uban nga nangaminyo na dito. Ug unya pagkakaron do na lagi kining giingon nga unaccounted, wa na nato mahibaw-i og hain, wa na sad maihap og pila sa sila kabuok dito. Kay kadaghanan ko ang mga kanang mga OFWs, overseas Filipino workers, po may di amang kuno layo-layo maning ubang mga Pilipino nga OFWs, layo-layo man kuno niining dapit nga nagkagubot na. Manghinaot ta nga doon na sa gibag-ong balita nga nadawat nato karong buntag nga dunay mga Pilipino nga gusto na gyud mo pauli kay lagi nagkuwang na sa pagkaon dito. Pero doon na sa ubang gibalita nga sa dihang gikontak sila ang ilang sitwasyon wa say giingon ang uban sa nga dili pa sad sila gusto bubiya sa Israel. Ambot og unsay katarungan nga daw nga dili pa sila bubiya nga nagkagubot naman. Pero tungod lagi kay doon na may mga area dito nga tuwa na ang kagubot kuno, pero doon na sa mga area nga medyo wa pa maabot sa gubat. Mao nga tingali kadtong mga Pilipino nga naa diha magtrabaho, yan ang mga area nga wa pay kagubot, di pa sad gusto mo pauli. Dahala atong paabuton ang ato na lang giingon nga manghinaota nga mag-ampo ta nga ang atong kaigsuonan nga tuwa sa Israel malikay yung taon. Kay sa pagkakaroon dunay giingon nga may nasamaran, dunay giingon nga gikidnap kuno sa mga Hamas. Pero ang atong Department of Foreign Affairs dito andam og dagada nga ipapauli sila. Pero ang uban sa Blele dili pa gustong mo pauli. Maunay usas sa mga katarungan ngano nga kita dinhi sa Pilipinas ang ato ra gyung mabuhat maong tabangan nato pag-ampo nga unta ang atong mga igsoon dito sa Israel nga tuwa dito mga nga buhi, tuwa dito nga minyo na og tuwa dito mamuyo malikay in taon og manghinaot sabta nga kining kagubot entre sa Palestino o sa Israel masulbad unta dayon sa labing madali nga dili kini madugay kay makaapekto maguni sa uban nga mga kalihukan sama niya nang giingon nga tungod ining gubat sa Israel o Palestino
dako kaayo o kahigayonan nga maapektuhan ang presyo mo increase sad ang presyo sa diesel. O expo ko muna. Labi na pagkakaroon nga ang una natong gihisgutan nga dunay rollback miminos kanus akutob din nga reduce sa presyo sa atong petroleum products wa pa ni mahibaw ay depende ni sa sitwasyon unya nining mga nasod nga lagi nga ang ilang mga kagubot dito maapektuhan ta kay tuwa ta magsalig sa atong mga panginahanglan labi na gyud sa petroleum products. Nahala multi kang taglain ug katapusan nga atong hisgutan sa tinagsip sa mga balita nga atong napunit karong adlaw. Mao kining ang atong hipis sa LTFRB si Chief Guadis muro giingon diri gisuspenso ni Presidente Bongbong Marcos tungod kuno kay grabing korupsyon, grabing lagayan sa LTFRB nga gi-report sa kanhi opisyal sa ahensya. Sa ato pa kining nahitabo nga kuanay kanang lagayan ambot ug unsaon nato paghubad idon pa ang eksakto nga interpretasyon pagbinisaya niini kanang panapi ba ni pagwartahay ba diha sa LTFRB gi-report ko nun sa kanhi opisyal sa ahensya. Pero matod pa ni Guades ang hipi karon sa LTFRB iya man ning gipanghimakak. Pero gisuspenso naman ni siya ni Presidente Bongbong Marcos manghinaota nga malimpyuhan niya ang iyangan ug unya ato sa mahibaw ang sabnato ug kanang report nga lagayan sa kanhi opisyal diha di balang kaha ni kaawa o kaha tinguha nga kanang kanhi opisyal mo gusto sang mo'y mobalik paglingkod. Kana bang inunta nga kompetisyon panag-ilog sa pwesto. Mo nga manghinaot talanta nga kining nahitabo karon nga giingon nga suspensyon ni sa hipi sa LTFRB ni Chief Guades maklaro gini og tinuuray ba dunay grabing korupsyon. Mauna ang isyu ug rason ug katarungan ngano nga si Guades gisuspenso tungod sa korupsyon. Nahala diha matapos ang atong paghisgot-hisgot mahitungod sa tinagsip sa mga balita nga atong nadawat ug napunit karong buntaga. Umunya higala kagahapon naghisgot ko mahitungod sa sinuwat ni Buchanko sa iyang kolom Demand and Supply nga naa nahapatik sa Philippine Star pinitsahan Oktubre 6 adlawng Biyernes. Ang akong wa nato mahuman kadto paghisgot kagahapon tungod kay lagi nag-iapastas panahon. Ungon niya ubay-ubay ning text nga akong nadawat pagkakarong buntag. Matod pa nila diri hain ani ni akong lilio ni kay mura man og humop na kaitang makalimot no. Ni ay text gikan ni Titing og naminaw karong kating ni Joe ni Lily no. Kani si Titing, si Joe ug ni Lily nga nag-text. Tiwasa daw kuno matod pa niya ang unod sa ilang text ipatiwas nila paghisgot kadtong sinuwat ni Buchanko sa iyang kolom Demand and Supply nga ako kunong gihisgutan kagahapon. Mao nga nakasaad masab ko nga ako gyung tiwason kining maong isyu paghisgot. Mao nga tuguti nga ako ning tiwason aron gyud nga maklaro kay matod paglagi atong aron nga maklaro gyud pag-ayo akong balikon no kay nadali-dali man to kagahapon. Matod pa diri tungod kuno sa pagpasagad sa atong gobyerno because of our government neglect because our government has neglected local food industries for so long, we have become
an oddity of sort. Sa laktod nga tungod sa pagpasagad kuno sa atong kagamhanan sa local food industries o sa dugay-dugay ngang panahon, mao ni nga pagkakaroon kuno kining atong Pilipinas nahimong nasod nga 30% bisan ang ang ato kunong an archipelago nga nag-import og 90% sa salt requirement. Bisan di ay ang atong panginahanglan sa asin 90% pinalit nato sa gawas. Dili lang kay kana ra kuno. Ang Agriculture Department has also recently approved. Ang Agricultural Department bago kunong may aprobar og importation nga 35,000 metric tons of fish. Mag-import, magpalit na sabta og 30,000 metric tons og isda. Apil ang galunggong nga ibaligya sa mga wheat market niini kunong last quarter of the year. So, di ay no. Mao ni. Ug unya, also quite strange, kahibudngan, China, ang nasod, the country that has been blocking our fishermen in our internationally recognized exclusive economic zone, is number one source of imported fish. Kini di ay panghurgat kuno, doon na di ay kabayaran. O unya, makalilibog, matun pa, niining sinuwat ni Buchang ko. Kay ang nasod, nga naghatag kuno, nga mo'y nagsigig babag-babag sa atong mga mangingisda, nagsigig buli, gukod, hadlok sa atong mga isda, nianang atong internationally recognized exclusive economic zone. Ang atong number one source sa imported fish, matun pa, mao ang China. Makapahibong ka ang China. Ang nasod kuno nga nagsigi og babag-babag sa atong mga mangingisda niya ng internationally recognized exclusive economic zone nga ato mo'y number one nga source nato sa imported nga mga isda. Sa ato pa diha kuha niya ng kadagatan nga matawag nga ato sa Pilipinas, part sa atong unsay nga ining internationally gi-recognize nga exclusive economic zone. Diha ang mga imported nga isda nga nadakop sa China diha kuha sa atong recognized economic zone, pero mo'y atong gipalitan. Tuwa ta magpalit ug unya matud pa dire ni Senate Deputy Speaker Ralph Recto, nahibong siya nga nagpalit matud pa niya Senior Deputy Speaker Ralph Recto wonders if we are buying balikbayan fish. Matud pa niya, nahibong siya, namalit ba di ay ta og balikbayan nga isda. Kay kada mga isda ato man, ug unya gidakop sa mga Chinese lagi, ug unya gibaligya nato. Isda nga fish that really belongs to us, that China prevented us of catching. And China is now selling to us. It has been happening for a long while, but Duterte did nothing for our subsistence fishermen. Pero panahon ko no sa termino ni Presidente Digong Duterte, wa gyud kuno nahitabo kuno diay nga ang mga mangingisda nga mga Chinese naa musod sa atong kanang gitawag recognized exclusive economic zone, diya sila managat atong mga isda unta nga matawag nga sakop sa ato sa Pilipinas, pero nang nanakop mga insect ug anya gibaligya sa mga Chinese nato ug kini nahitabo kuno for a long while. Pero si Digong Duterte wa kuno'y gihimo para sa pagtabang sa mga subsistence fishermen. Matod pa ni Recto claims that by value, China is the number one source of our imported fish, accounting for a robust one-third. Sa ato pa di ay matod pa ni Recto, ang China kuno mo'y number one source sa atong imported fish. Tuagid ta magkuha, number one source to sa atong imported fish. Ug unya, may kantidad kini
may count kini og robust kuno nga one-third 32.92% nga mukantidad og $247 million kung atong sa piso moabot og 12.145 billion ni adtong tuig 2021. By volume og dinaghanon kuno 30.58% ang share ng sa China or 158.088 metric tons out of the 516,898 metric tons imported. Ibig sabihin, mula sa inangkat sa China, pwedeng bigyan ng halos tig 1.5 kilos ng isda ang mga bawat Pilipino. Nga sa ato pa ni matud pa ni Dicto, kung ato kunong banaon og totalon, nga ang ato kunong gipalit, ang buot ipasabot, nga ang atong gipalit sa China nga mga isda, mahimo kunong atong hatagan og tag-uno 1.5 usag kilog tunga nga kilo og tunga nga isda ang tanang Pilipino sa atong ipamalit. Spoko mo di ay no? Sa atong population, matagaan ta kuno og 1.5 sa atong pa 1.5 kilos ang matag usa ka Pilipino. Ana usara na sa mga buhing kamatuoran nga kadako di ay sa nasapi sa China gikan rasab nato sa isda nga matawag nga angayan unta nga ato kay diha man makuha sa special economic zone sa atong nation. Ug unya the Chinese matud pa diri, the Chinese fishing militia help pull of this great ocean robbery by serving the dual purpose of harassing Filipino nga mga barko sa mga barko o bangka and by harvesting the bounty of the sea, both done in illegal and dangerous manner. Sa laktod ko no, kini gitabangan magod sa Chinese fishing militias o nga inyong ta himuon ang Great Ocean Robbery. Murag pagtulis sa atong kadagatan. Matud pa, ang dual purpose ang gihimo sa Chinese fishing militia mao nga gihuratan ang mga Pilipino nga mga pambot sa atong mga isda hasta pa ang mga barko sa atong Coast Guard. Og matud pa dire, and by harvesting, og sila na mao'y nanagat, sila maunay namaling, munay mikuha sa mga ubay-ubay nga mga inunta isda nato diha sa baong kadagatan sa West Philippine Sea. Ug unya nga gihimo illegal og gihimo sa kanabang dangerous manner. Kay barabag gihuratan ang atong mga mangingisda gyud, mga mananagat. Because of this, batud pa, Chinese blockade share our fish catch in the West Philippine Sea. Tungod kuno nilang gibuhat nga pagbabag-babag pagpanghurat sa mga Chinese, matud pa dire, ang atong nakuha nga sa mga mananagat nato sa West Philippine Sea, matud pa sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga opisina, midwindol nanaog kuno ang og 7% ang atong total natural nanaog kuno 7% ang total national fisheries production. Chinese construction of West Philippine Sea cripples a pillar of our food security, as that area contribute almost 30% of the commercial fisheries output. Tungod lagi kay sige hadlok sa mga mananagat, sa mga Chinese ang atong mga mananagat ni cripple na naapektuhan ang atong production diha og pila to ka porsyento no hain ni 7%. Og unya matud pa dire, ang tanong, is this a case of balikbayan fish?
hindi dito sa atin ng illegal. Hay na ni. Lisod ginagmay magud sa kay nga pagka kuan. Baton pa diri because of the Chinese black ang tanong, is this a case of balikbayan fish? Hindi dito sa atin ng illegal, ngunit ibininta at ibinalik nga legal. Matod pa diri ni Speaker ni Deputy Speaker Ralph Recto nga matod pa niya ang iyang pangutana nga kini ba kuno balikbayan fish dinhi hinuli dito sa atin na illegal. Sa ato nanagat sila ang ilang gibuhat nga panagat illegal. Ngunit sa dihang ibalik na nila nga legal. Illegal ang ilang pagpanagat pero ipagbaligya na nila legal na. Pastila no. O gunya, is this true? Matod pa. This is the worst kind of fish migration, matod pa ni Recto. The worrisome picture the Batangas lawmaker observed is that since 2016, volume and value of our fish import are growing. Nagtubo ang atong ginaghanon sa volume sa isda nga atong gipamalit. Ug unya giingon dire, in 2021, import volume misaka ngadto sa 31.45% from the 31,000 dito in 2021 import volume jumped 31.48% from the previous year. Nagkahalaga ito ng 36.89 billion. Bawat araw 101 million sa nahalaga ng isda ang lumanding sa ating bansa. Sa kwintang ito hindi pa kasama ang smuggled. Kaya ang ginagawa ng China ay isang malakas na suntok sa ating sikmura. Sus, Ginoo. No, pagka-gwatsi gidi ay nining China. Kay matod pa sa balikon ko ni adtong 2021 import volume misaka kini ngadto sa 31.48% gikan sa miaging tuig na ni kantidad kini og 36.89 billion bawat araw. Nagkahalaga kuno og 36.89 billion bawat araw. 101 million na halaga ng isda ang lumanding sa atong bansa. Sa kwintang ito, hindi pa kasama ang smuggled. Kaya ang ginagasto ng China, ang ginagawa sa China ay isang malakas nga suntok sa ating sikmura. Wa pay labot sa gikuha nila nga illegal sa atong kadagatan niadang atong West Philippine Sea. Doon na pag-il mga smuggle nga matod pa ni Kongresista Recto mga isda kuno nga milanding sa atong nasod nga kanang illegal mura kunog ang ginagawa kuno sa China, ang gibuhat sa China gawas nga nanagat sila illegal ibaligya legal ug unya naapag mga smuggle mao kunoy suntok sa ating sikmura. China must be called out for what it is really doing in the West Philippine Sea. A food blockade that is crime against humanity. Mao nga angayang patubagon ka tawgon ang atensyon sa China sa ilang gibuhat sa West Philippine Sea kanang ilang pagbabag-babag nga matawag nato kunog crime against humanity. Ug unya matod pa diri. According to according to Seafood Sourcecom, our seafood sector is expressing concern about an increase in fish import from China affecting the livelihood of local fishers.
Sa ato pa, batod pa sa seafood sourcecom, ang atong seafood sectors may pabati sa ilang kabalaka sa sa pag-increase sa fish import gikan sa China nga nakaapektar sa atong lokal nga mga mangingisda. According to the seafood course, our seafood sectors is expressing concern. Mao lagi na. The Philippines kuno has imported an average of 20 containers of fish from China weekly over the past month. Sus, daghana ba di ay. Murag kining atong mga isda, di ismo ko mana. Ang Pilipinas nagpalit og average of 20 containers. Ang ato daing Pilipinas nagpalit og mga 20 ka container sa preskong isda sa fish traders of the Philippine matod pa diri giingon lagi 20 ka container nga isda gikan sa China weekly sa miaging pipila ka buwan. Ang Association of Fish Traders of the Philippine President Roderick Santos miingon, the Chinese import is being sold in the country wheat market competing directly with the sales of the local fish. Matod pa sa presidente sa unsengan ining press fish trader sa Pilipinas nga si Roderick Santos nga ang Chinese import ang isda nga gikan sa China gibaligya sa mga wheat market unya nakigkompetensya sa atong lokal nga mga isda. Si Asis Perez ang kanhi BIPAR director nga karon kombinor na sa tugon kabuhayan miingon. Ang Pilipinas kuno kalagmitan nga maalkansi og 7.2 million kilogram of fish product for every month that Chinese vessel source Filipinos out of Great Philippine Sea. Sus, marisit. Pagka makaluluoy ginato, no? If we look at even half the market price of this commodity today, then we are bound to lose 720 million a month. Tanawa lang. Pagka kinibang sinuwat ni Buchang ko, mga data nga iyang nakuha, ang ayan tingali ning tunan sa Department of Agriculture. Tingali ni maayo sa bugid ni nga ipabasa ni sa atong presidente. Aron nga medyo himuan dayo ni og dinili nga lakang. Kay pastilan ka makaluluoy. Ismo ko mo no, nga matod pa nini og atong tan-awon kuno katunga sa market price sa mga baligya sa mga commodity karong adlaw nga we are bound kuno to lose 720 million a month. Matod pa ni Perez, if the area is managed well and limited only to Filipinos, it could provide more than the government estimate of 7% volume cuts, which is equivalent to 19.1 billion. Taong saon man lagi. A leader of a small fishermen said that the presence of Chinese vessel in the West Philippine Sea contributed to the decline of the fisheries production, saying that the increase of fishermen's saying that the income of the fishermen fell by 70% because the Chinese encroachment from 1,000 to just 300 every fishing trips. Sa daktod pa dako hindi kay naepektuhan ang atong mga mangingisda, no? Ismo ko guna tungod sa pag-encroach, pag-intervenir, pagsamok-samok sa mga Chinese sa West Philippine Sea from gikan sa 1,000 ngadto na lang sa mga 300 kuno every fishing trip. Sa ato pa mo agi sila libo kanadto pero karon 300 lang. If there is anyone who should understand the problem of a Filipino fisherman is Francisco Kiko Tio Laurel Jr. Kay mauday ni siya
si kini di ay si Kiko Tio Laurel Jr. mao kini gi-report nga mao kunoy incoming agriculture secretary. Tio Laurel is said to be considering the president offer. He is the CEO, siya ang Chief Executive Officer sa Prabel, the country's leading company of fishery business. The Prabel group of companies hold diversified business interests that include deep sea fishing, aquaculture, canning, food manufacturing, and processing. Then manghinaot na lang ta, no? Di ta na lang kaayo tas on anhilang usa ta kutob kay maingon nato nga atong panghinauton nga kining giingong plano ni Presidente Bongbong Marcos nga mo iyang buhian ang iyang posisyon nga gigunitan karon pagka-sekretary sa Department of Agriculture ug iyang itunol ngadto kang Francisco Kiko Tio Laurel ang CEO, Chief Executive Officer sa Prabel, ang nag-una nga kompanya sa fishery business sa nasod. O niya, kining group of Prabel, ang Prabel Group of Companies, dunay daghang klase sa digosno, business interest, apil ang deep sea fishing, aquaculture, o niya, canning, food manufacturing and processing, food importation and trading. Sa laktod, manghinaot lang ta sa ako nagkikaingon nga kining lakang karon nga udawaton man kuno mo nagplano man sab ni si Mr. Tio Jr. Laurel Jr. nga dawaton manghinaot nga iya kining dawaton aron nga medyo maka tabang sa bintahon siya nining atong problema sa atong mga mangingisda. Sa labi na gyud sa atong mga mananagat nga pagkakaroon in taon nakaapektuhan og dako kaayo tungod lagi niining pagsabok-sabok murag pagsigi og panghilabot sa mga Chinese fisherman ug mga milisya diha sa West Philippine Sea. Wa naman tay panahon hangtod ugma sa samantak na ni mao gyapong istasyon. Kining inyong higala Chuchi Pipito uban sa akong partner si Melvin Enriquez o sa management nining atong istasyon, atong among station manager si Doren Winke, Pobliti Pipito o Engineer Buyet manghinaot ni nga kining atong paghisgot-hisgot nakaabot unta ngadto sa dunggan sa atong mga kaigsuunang mga leader og makasabot sad sila sa sentimento natong mga gagmayng Pilipino. Hello, ang tunugma. Ben, unsa bay balita diha pila bay dunay pila ba kabuok ang naminaw nato rong buntaga Ben? Okay sir, ato pasalamatan ang mga nagtanaw sila Batang Pasay, si Loida Velarde, Piniboy Francisco, Fermin Pipito, Annalyn Amparado, Marian Pipito Bobing, Joel Rosal, si Aladin Bulherdado, and Labrador Wiki, o si Enesty Masinyang. Wala sila sir ang mga nagtanaw karon sir sa atong programa. Okay, salamat kayo kaninyo. Hinaot unta ugma sa mantak na mao gyapong istasyon. Magkuyog to ug ato sa hisgot-hisgutan gihapon ang ubang pang mga importanteng impormasyon nga ngayan nga atong masabtan. Gani, doon na patay nag-text lagi nga may kalabutan mahitungod sa Intelligence and Confidential Fund. Tingali kuno kining sitwasyon pagkakaroon mao kuno'y makabuak sa panagkuyog kuno. Mga panaghap niya mao kuno'y makabuak sa unity sa administrasyon karon. Labi na gyud kuno sa grupo sa presidente o sa grupo sa vice presidente. Ambot unsay base nila pero para nako murag akong nakita nga ang importante lang yun nga ug unsay mga problema nga hisugatan maayo tingali nga doon na lang yun panag-istorya doon na gyud inyong diskusyon
tagaag higayon ang pikas o pikas nga mupabati sa ilang mga katarungan. Sa mga ang Vice Presidente kuno pagkakaroon, mundiag murag gitumong sa daghang mga pagsabay tungod lagi sa pagpangayo niya ng Intelligence and Confidential Fund. Ug unya giunsa sa kuno paggasto guban pa. Daghan ang opinion makers, daghan ang mga atong mga observer nga mipabati sa ilang una. Dayon ay daghang mga column writer nga atong gipamonitor unya kini ilang mga ideya atong ipresentar og tagsa-tagsa. Ikaw na haring lungsod nga naminaw ang modihimo sa desisyon ug unsay imong pagtuo ug unsay imong gibati. Sa pagkakaron, salamat sa inyong pag-uban kanamo og hinaot nga si Batala mag-auban kanato kanunay. Good morning.